po siguro po yung karamihan sa atin may mga nakahanda ng regalo. Nakapag-shopping na, nakapagbalot na. Pero ang araw po ng Kapaskuhan, okasyon po ba nino? Ni Kristo po. Tayo po ba may nakahanda ng regalo sa Kanya? Meron na po, sino po yung matatagal nang dumadalo sa ating banal na gawain? Siguro po yung mga 6 months. Okay po, yung mga 1 year na pong umaattend. Ba't po walang nagtataas? Kakahiya naman po kay Divine. Yung po mga 1 year nang umaattend. Marami na po ba kayong natanggap na regalo kay Divine Mercy? Marami na po, maaari po ba natin na ibahagi bilang at sasapit ang kanyang kaarawan? Maaari po ba natin ibahagi kung ano po yung regalong natanggap nyo na sa Kanya at kung ano naman yung pwede nyong ibalik sa Kanya bilang pasasalamat? Amen po ba doon? Amen po, sa umaga pong ito, hindi po itinakda na bigyan ako ng mga listahan na magbabahagi. Meron po bang gustong mag-volunteer sa ating pong mga kapatid? Yung pong mga tinanggap ninyo sa dambanang ito, ano po ba yon? Pwede nyo po bang sabihin upang maging kalugod-lugod, higit na kalugod-lugod sa ating Panginoon? Tatay, palakpakan po natin ang Panginoon para kay Tatay. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa mga alagad ni Apo Conching. At pangalawa, sa lahat ng mga kapatiran. At pangatlo, lubos ang kapasalamat si kapatid na Lando. Sa loob ng 9 na araw na pagpunta ko rito sa tabana ni Apo Conching, lubos ako nanalig sa kanya sa mahal na Panginoon. At ako niya, at ako na lang sa kanya. Sa aking naramdaman ng aking katawan, unti-unting nararamdaman ko nakapawi ng aking sakit sa loob ng aking katawan. Siguro sa aking panalangin sa palanta sa kanya, sa mahal na Panginoon, at sa Diyos Ama't Anak at Banal na Espiritu, ako'y dinigin niya. Sa loob ng 9 na araw, ako ay lubos niya pinagaling. At ganun din po ang aking naibay sa unang punta niya, taimpusin niya ang panalangin sa pinagpala ng mahal na Panginoon. Kami mag-asawa at kami mga kabalay ko, aking manugang, ay lubos nagpapasalamat sa mahal na Panginoon at banal na Espiritu. Ilan po mga kapatid ang aking masasabi at maraming salamat po, mahal na Apo Conching. Salamat po, Tatay. Narinig niyo po ba kung ilang araw siya pinagaling? 9 lang po, napakadali po, Ganon po kadakila ang ating Panginoon. Yun po ang ipinagkaloob niya kay Tatay. Lugod na lugod po ang Panginoon sa inyo, Tatay, dahil ipinahayag ninyo ang kanyang kadakilaan. Ngayon naman po ay isang tagasunod po ang ating tatawagin. Ako po, lagi ko po siyang napagmamasdan na sa bawat mensahe, sa praising, joyful, talaga po yung katawan niya bigay na bigay. Talagang ramdam ko po sa kanya na napakarami niyang tinanggap na regalo sa ating Panginoon. At pakinggan naman po natin ngayon, ano po ba naman yung maibibigay niya kay Divine Mercy. Palakpakan po natin ang ating kapatid na si Marlene. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga alagad, sa choir, sa CAP, sa mga pasyente at tagasunod. Talaga pong napakadakila po ng Ama, sapagkat ngayon pong araw na ito,
nang ako'y kanyang tawagin sa dakong ito, talaga pong nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama na hindi niya po ako binigo sapagkat sa kagabi pa lang po, sabi ko po sa aking pagdulog ko sa kanya, Ama, pahintulutan mo po akong magbahagi ngayong araw na ito sa harapan mo sapagkat ngayon niya nga po ako bilang tinawag niyang anak sa dakong ito na dati po nagulong-gulo ang aking isip na hindi ko po alam kung ano ang aking nadarama sapagkat sa matinding pagsubok na ibinigay niya sa akin. Subalit hindi po ako nagtanong, hindi po ako nabigo sapagkat nagpupurit, nagpapasalamat pa rin po ako sa kanya sapagkat sa pagsubok pala po na iyon na ipinadama niya sa akin, yung pala ay para niya ako tawagin sa dakong ito. Kaya Ama, walang hanggat papurit pasasalamat po ang tanging maiaalay ko sa iyo sa lahat-lahat ng biyayang ipinagkakaloob mo po sa akin, lalo-lalo na po ang biyayang hindi man material o pinansyal, subalit ang kagalakan, kapayapaan ng isip, kapanatagan ng aking puso, at lalo-lalo na po ang aking kaluluwang pang-espiritu na dati punong-puno ng tinik, punong-puno ng putik, at kung anong-anong pang nilalaman. Subalit nung po ako natungo sa dakong ito sa araw-araw na ako'y kanyang tawagin, lahat po na yon ay kanyang binago at ipinagkaloob na po sa akin ang mga na mabuting tandama, lalo-lalo na po, ang sabi nga po ng mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng banal na Espiritu, mahalin mo ang mahirap mahalin, sapagkat yun nga po ang nangyari sa aking buhay. Mahirap mahalin, di po ba kapag ang tao kapag ang isang tao ay nagbigay sa iyo ng pasakit sa buhay, siya ang naging daan ng iyong pagiging maramdamin, pagiging subalit ngayon po ipinadadama po sa akin ng Panginoon na kung ang tao daw po na yon ang nagbigay sa akin ng anumang pasakit sa buhay, lalo ko pa po ipadama sa kanya ang pagmamahal sapagkat iyon po ang gusto ng Panginoon, sapagkat alam ko po may pangarap sa akin ng Panginoon pagdating ng araw, hindi man ngayon, hindi man bukas, pero sa dating ng taon, siguro po may pagkakaloob siya sa akin. Kaya Ama, walang hanggat papurit pasasalamat po ang tanging maiaalay ko sa iyo ngayong araw na ito, sapagkat muli at muli mo po akong inaakay sa dakong ito para muling buksan ang aking puso at kaisipan upang muling mapanabikan ko sa araw-araw ang mabubuti mong salita at gawa na iniluluwan ng mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng banal na Espiritu. Kaya Ama, salamat din po sa mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng banal na Espiritu na siya po ang nagiging daan ng aking kaningningan, kaliwanagan ng isipan, kapayapaan ng puso, lalo-lalo na po kung anuman pong pagsubok o dumarating sa akin buhay. Makita ko lang po ang sangkatauhan ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Ang lahat po na iyon ay naiibsan, lalo-lalo na po kapag nagmemensahe na po siya ng mga banal na aral o salita o gawa na nauukol lalo sa ating mga dinadalang problema sa buhay. Kaya Ama, maraming salamat po at wag mo na po akong bayaang pang mawalay sa piling mo at patuloy mo po akong akayin sa landas na matuwid at wag na po paliko-liko sapagkat alam ko Ama, kapag ikaw ang naghari at nanguna sa aking buhay, ang lahat po ay hindi mapaparam at ito po ay magkakaroon ng katugunan sa pamamagitan ng kadakilaan at kapangyarihan mo. Amen. Salamat po. Salamat kapatid, napakadakila ng iyong ibinigay sa Panginoon. Sa mga biyayang tinanggap mo sa Kanya, ano po yung ibinigay niya sa Panginoon? Meron po siyang sinabi kanina, mahalin ang mahirap mahalin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bilang tao po, yun po ang mahirap nating gawin Talaga pong mabigat. Pero sa sinabi po na ating kapatid, nakapasa siya sa sinasabi ng ating Panginoon. Ngayon naman po, alam ko na itong tatawagin ko pong ito, nakatanggap na rin ng maraming regalo
Pero sa palagay ko po, wala pa siyang isang taon dito sa nakasama natin. Pero tinitiyak ko po, tumanggap na siya. Palakpakan po natin ang Panginoon para kay kapatid na Marcos. Ang mga banal sa kaitasan, patuloy po akong lumalapit sa trono ng awa, nagsusumamo, nagpapakumapa sa iyong dakilang paanan. Basbasan mo po ako ng mahal sa Santo mong Espiritu upang makapagbigay po at mapagbalik sa iyo ng papurit at salamat. Yung lamang pong naaayon sa iyong kalooban ng siya kong masambit at huwag kang hindi. Salamat po. Medyo po tahimik po kanina ron, nagulat lang po ako. Pero siyempre po, talagang ganon, mahirap pong tumanggi sa Panginoon. Pag po siguro talagang kailangan magbalik kayo ng papuri at karangalan para sa Kanya. Alam po ninyo, noong pong mga panahon na dati, wala pa ako dito, talaga po na iba yung karamdaman ng isang makatao kasi hindi. Dahil ako po noon, lagi po ako sa tema na nakabundong gawain. Una po, nagdama rin po ako at nakibaka sa maraming pagsubok ng Panginoon sa aking buhay. Una po, sa salapi. Pag po talagang ang salapi ay nawawala sa buhay ng isang tao, minsan, lalo na sa pangangailangan ninyo sa buong pamilya, sa isang sambahayanan, minsan nag-iisip ka ng mali, nakapag-iisip ka ng labag man, ay nakapag-iisip ka ng mali sa iyong kapwa, sa paghahangad mo sa maling sistema ng buhay. Ganun pa man po talagang sabi nga ng Panginoon, ay ingatan mo ang makagawa ng kamalian, pero talaga po totoo na ang salapi ay ugat ng pagkakasala. Pangalawa po, sakit. Nakibaka rin po ako sa sakit na kung bakit naramdaman kong ang panahon ng pangangailangan ko, kung kailan ako mangangailangan, naman ako nagkakaroon ng diferensya. At yun po, kapag kadikit pa rin po noon ang wala kang pera, wala kang salapi, hindi ka makapagpadoktor, nakibaka rin po ako dyan. Pangatlo po, sa maraming pagsubok na problema na dumating sa aking buhay, hindi ko po alam kung paano kong susolusyonan. Pero maraming salamat po sa ating Panginoon, sa Diyos na buhay. At inakay po ako ng aking mga pangyapak sa dakong ito. At nakilala ko po ang mahal na si Apo Kuching. At sa pamagitan po ng kanyang mga mensahe na iluluwal sa kanyang mga labi, ay naramdaman ko po na kung paanong lutasin ang mga problemang bumagabag sa aking buhay noon. Panalangin lang po pala, panalangin at panalangin, dasal at dasal ang siyang katumbas ng bawat mga problema sa ating buhay. Kaya nga po, minsan ang tao, marami nga po talagang kailangan nating maramdaman kung kaya't ang pananalig natin pananampalataya sa ating Panginoon ay dapat nating pag-alabin pa. Unang-una, kung dumarating po ang mga panahon o oras na nagbibigay na po ng mensaheng ating minamahal na Apo, damahin po natin, namnamin po natin ang mga inyaahin niya sa dulang ng Panginoon. Kainin po natin ang masustansyang mga putahe sa bawat mensahe ng ating Diyos na buhay. Pangalawa po, nang sa gayon po ay una po nating maranasan
na tayo po ay nagkaroon ng isang pagpapagal at naramdaman po natin ng kapayapaan dito sa dambarang ito. Siguro po talagang gano'n ang buhay. Nagkakaroon lamang po tayo ng hadlang sa ating mga panalangin dahil sa gawa nakapaligod lang sa tabi natin ng dyablo na hindi natin namamalayan. Pero dagdagan po natin at patuloy tayong manalangin, dasal at dasal lamang po. At palagay ko'y maililigtas po natin at bubukusan ng Diyos ang pintuan ng kalangitan at isasabog ang pagpapala ng kagalakan at kasaganaan para sa atin. Salamat po. Maraming salamat po kapatid sa iyong malalim na pagkilala sa ating Panginoon. Nais ko lamang pong ipaalam na ang karaniwan po kasi, may mga kaisipan po kasi na tayo daw po rito sa gawain natin, ang tinatanggap lang po ay mga Katoliko. Meron po ba ritong hindi Katoliko? Meron po ba? Hindi po totoo na para lamang ito sa mga Katoliko. Ito po para sa lahat ng anak ng Diyos. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po hadlang dito ang relihiyon. Welcome po lahat. Natutuwa po kami at si kapatid na Marcos ay kasama na namin. Meron man siyang ibang nakilala, pero nakikilala pa rin niya ang lugar na ito. Kaya po kami ay nagagalak sa tuwing siya ay nakikita. Ngayon naman po ay isa muling kapatid na alam ko po, hindi pa rin lubusan. Pero may natanggap na siya. Gusto ko pong bigyang daan ang kapatid natin na taga-Baliwag. Si kapatid na Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po pangalan ko po ay Fred. Ano po? Nung nakarang mga Oktubre, naghanap po ako ng gagamot sa akin. Nung habang nagja-jogging ako sa lugar namin, meron akong nakasabay na isang lalaki. No, hindi ko siya kilala. Nagsabi po siya sa akin na, ba't hindi mo subukang magpagamot doon sa Apo Conching? Subukan mo niya yun. Maraming napapagaling doon. Ngayon nung kinalinisan, nagpunta ako dito. Ano po yun? Habang nagkukuhan ako dito, napansin ko siya. Sabi ko, caps ka pala ngayon dito. Hindi ko alam. Hanggang sa araw-araw na ako nagpupunta dito. Nagbabanya sa